Sumainyo nawa ang kapayapaan ng Panginoon, mga kasama at mga kapatid. Kami po muli ay bumabalik na upang magpaalala sa inyo, na upang aralan kayo mga kapatid, na ang pagiging makalayawan ay masama po mga kapatid, na upang tayo malayo sa lahat ng mga gawang kasamaan, na upang malinis tayo o malayo sa mga gawaing kamalian, ay huwag nating tatangkilikin, lalo na ang mga bagay na kalibugan, pakikiapid, o mga bagay na pangangalan niya, na siya nagpapaisip sa atin ng kasamaan, na nagbibigay ng mga bagay na isipin, na upang pag-isipan ng masama ang mga kapatid, maging ang mga kapwa natin, na ang kahalayan niya, na kung minsan ay nasusumpungan, na ang kalibugan, mga kapatid, isang bagay po na huwag tayo pong sasama sa mga bahay aliwan, kung tawagin, na bahay na mapatutot, na upang tayo mag-aliw o ating ang ibuhos ang mga gawang laman kasama ng ating mga pinipiling upang maging katipan sa sandaliang o panandaliang aliw, kung tawagin, o ligaya. Kaya iwasan po natin ang mga bagay na gayon, na tayo po'y huwag titingin sa kahit kanino man na may kahalayan o karamihan. Masama po yun mga kapatid. Kaya kung kayo dadalo sa tinatawag na ambayan ng Diyos, nasa loob ay pawang kabanalan lamang. Pawang kabanalan, kabutihan, na siyang iibigin mo sila, na huwag ka maging mahalay, na maglinis ng kalooban palagi, at maalis nawa ang karumihan sa ating mga puso, na naroon nga ang mga tunay na kalayaan ng ating aral, na kung saan ay iibigin mo ating mga kapwa, lalo na tayo ay naanib na sa makatuwid baga ang bayan ng kabutihan, na pang kabutihan lamang ang ating ipaglilingkod, na ating pong aaralan ang lahat ng sanglibutan, na upang tayo ay maging ugali nga natin, maging kasanayan ng bawat isa, na ating tutuparin ang kautusan na ukol sa kapayapaan. Kaya ating tatandaan, ang pagiging makalayawan ay dulot din o ay nagiging ugat din o nagiging ugat na mga bagay na ukol sa salapi o pag-ibig sa salapi, ay may kinalaman din naman na dahil sa ating puso ay laging umiibig sa salapi, na nanghihingi na walang pinagbabatayan, sapagkat ang ibig lang lamang nila ay maging sakim, magnakaw, o mag-imbot ng hindi sa kanila. Yung mga bagay na gayon mga kapatid ay may kinalaman din naman na upang tayo ay maging kung anong tinatangkilik lamang natin ay manatili tayo roon, na huwag tayong higit, na huwag nating iibigin ang kasamaan, lalo na ang mga ginto o pilakman, o ipagpalit natin ang ating pananampalataya ng dahil sa salapi, o ipagkanulo ang sino mang mga kapatid natin, lalong-lalo na mga kasama natin, mga naglilingkod sa Panginoon, na tunay na Diyos. Sapagat tayo mga liwanag mga kapatid, na aming muling ipinapaliwanag sa lahat, huwag kayong mabuyo sa kamalian na mga aral ng sinuman o aral ng espiritu na siya nagtuturo ng kamalian, sapagat hindi lahat na maturo ay nananatili. Maraming nakalipas na o lipas na aral, kaya't huwag ninyong didinggin ni ugaliin o sanayin ng mga bagay na gayon, na upang ang inyong gawain o ang paggawa ay maiba o maligaw sa pamamagitan ng mga lumang aral na niluma na. Kaya tayo ay magpakatibay palagi, na sana ang mga anyo ng kadiliman, kapag nakikita mo sila, ay lagi kang dumalangin sa halip. Huwag mo silang isasama sa mga bagay na may kinalaman sa kabanalan, sapagkat ang kabanalan ay tunay na malinis. Maglinis kayo ng inyong mga puso. Maglinis kayo palagi ng kaisipan. Sapagkat ang diwa ng tunay na mananampalataya ay pawang kalinisan, na siya'y maunawain, na siya'y inuunawa niya
ang kahinaan ng bawat isa, na kung saan nalalaman natin na hindi tayo humahatol agad-agad. At nasa halip ay tinuturuan din natin sila na maglinis ng kalooban, na tayo maging unawain natin ang lahat ng bagay, na upang tayo magtulungan at maalis nawa ang kahinaan ng pananampalataya, na upang tayo maging matatag at magpakatibay palagi. Ano pat, ang salapi nga ay kung minsan ay nagiging sanhi ng pagkagiba ng pananampalataya, sapagkat iniimbot ang pera na hindi sa kanya. Kaya amin pong ipinapaalala sa lahat, ano pat sa loob ng bayan, ay huwag kayong tatanggap ng anumang salapi na nagmula sa mga hindi natin kapananampalataya o mga kapatid. Huwag kayong manghihingi. Huwag yung tatanggapan sila. Gayon din naman, ang abuluyan ay pinagtatalaga ng lubos, na upang ikay makapaghain o maghandog alang-alang sa gawain. Sapagkat ang Diyos nga, totoong inuuna natin siya araw at gabi, na upang siya'y sambahin, galangin, at katakutan. Kaya tayo dumadalo ay upang tayo mga linis, mapatawad sa ating mga kamalian. Alam natin na tayo po ay nagkukulang palagi. Alisin natin palagi ang mga gawang kasamaan. Huwag tayong sasamba sa mga masasama o sa mga Diyos-Diyosan o idolatria. Gayon din naman sa mga masamang spirito, ay inyong layuan sila. Ipaglaban ninyo, labanan sila sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Huwag ninyong sasambahin, niluluruan sila. Palagi nating labanan, ipaglaban natin ang aral ng pag-ibig. Na magkagayon, kung magkagayon mga kapatid, kung ating tatalimahin ang aral, tayo po'y makakasumpong ng biyaya mula sa Diyos. Tayo po'y mananatili sa liwanag at hindi tayo aalis, sapagkat tayo'y tapat, na nagtatapat sa ating pananampalataya, na upang tayo maging matibay at huwag tayong malilo ng sinuman. Kaya ang lahat ng kalayaan ng ating pananampalataya ay nagmula din naman sa Espiritu, mula sa kalooban na nagtuturo sa atin. Tinuturuan tayo na upang ang kalayaan ay ating ngang matamo. Ano pat, tayo nga ay tinuruan na upang tayo ay umaral sa isa't isa, na sila'y palalahanan palagi, na ang ukol sa karunungan ay sa ating lamang, na tataglayin natin palagi sa pamamagitan ng ating pong pagtatapat, ang karunungan, ang pag-ibig at ang katapatan. Maging tapat tayo palagi sa tinanggap nating mga espiritong ito, na tayo nangatuto na upang umibig, alalayan ng sinuman, na sila'y ating pong anyayahan sa pamamagitan ng ating pangangaral. Lalo na tayo nakasumpong ng bagay na kabutihan, na siyang nagbigay ng liwanag sa ating mga puso, sapagkat tayo ay kaaway ng mga kadiliman. Hindi natin sila iibigin. Kapuutan natin ang lahat ng mga anyo ng kasamaan. Malayo nawa ang kadiliman sa ating mga puso. Manatili nawa ang kalinisan ng ating mga kalooban. Naibigin natin unang-una ang Diyos. Gayon din ang ating mga kapatid na ating inaakay. At ang ating mga kapwa na siyang ating tinatawag, na upang sila'y lumayo sa mga kasalanan. Ang daigdig na ito o ang sanglibutang ito ay punong-puno ng kasamaan na lahat ng kalayawan, maging ang mga bahay patutot na siyang tinatahanan ng kasamaan, na upang maging mahalay o malibog ang sino man. Sa halip, tayo po'y tinuturuan na umibig sa ating sariling sambahayan, na tayo palaging magpagal, gumawa sa pamamagitan nga ng magawang mabuti, na ugaliin natin na laging tayo tumutuwang, na maging matulungin, na hindi natin pinipigilan ang ating mga gawang mabuti. Walang sino man ang makapagpigil o makakalayo sa atin sa pamamagitan ng pag-ibig ng aral ng Diyos sa atin. Ano pa, pinagtitibay nga na ang lahat ay huwag sasamba sa mga diablo
demonyo o paglingkuran man lamang ang mga idolatria. Wag ninyong gagawin alang-alang sa atas ng tungkulin na ating tinanggap mula sa mga langit. Tayo pa'y tunay na ilaw, ipaglaban natin. Huwag tayong luluhod sa mga masama, maging sa mga Diyos-Diyosan o nagpapanginoanan. Huwag ninyong iibigin ang lahat ng mga gayon, sa halip ay inyong kapuotan sila. Kung hindi, ang biyaya nga ay maaalis. Ang tunay na pananampalataya ay mawawala sa atin kapag hindi natin iningatan. Ano pa ang mga ganitong bagay? Na ang salapi ay pumapatay din naman, sapagkat ang maibigin sa salapi ay siyang kinaroroonan ng tinatawag na panaghilian. Naroon ang pag-iimbot o pagiging sakim sa kapangyarihan. Kasama na ang salapi o ginto, maging ang pilak man ay nagbibigay sa atin ng katuksuhan na upang tayo mabuyo, na ibigin palagi kung ano ang tinaglay nating salapi. Halimbawa, ang kapatid ay ipagkakanulo mo, masama po yun. Ayon sa banal na kasulatan, magbuhat pa ng pasimula na upang tayo ay huwag po maging gayon. Ibigin natin kung anong meron lamang sa atin. Tangkilikin natin kung anong meron lamang na ating tinatangkilik. Na tayo po ay matuto na magsikap na maging matatag sa ating pananampalataya. Huwag po nating iibigin ang mga panunukso ng mga kaaway, na upang huwag kayong malilo o masilo ng sinuman. Layon nyo nawa ang mga kalikuang gayong bagay. Malayo nawa sa atin ang mga kamaliang ito, na atin pong ipanalangin o idalangin sa langit na sana'y dinggin, na upang tayo pagkalooban ng mga biyaya ng Espiritu. Tayo po'y sumampalataya palagi, mga kapatid. Pinapahalalanan namin na upang tayo mag-aralan sa isa't isa. Ano pat ang pagpapatibay ng aral sa atin ang siyang nagbibigay ng utos, na ang utos ay laging pangunahin, na nagpapaalala na kung saan na tayo po'y magtatalaga. Pagtalagahan mo at unawain ang aral, sapagkat naroon ang Espiritu ng kaunawaan na siyang dumarating. Itinuturo sa atin ng Espiritu na upang galangin natin ng Diyos, na upang tayo maglingkod, na upang tayo'y wag samahan ng kasamaan, na upang tayo'y wag pong maging katulad ng iba, mga nahiwalay na ng lubusan. Sila'y wala na po sa loob. Kaya amin pong nilalakasan ang aming kalooban, na upang wag tayo maging katulad ng iba, ay mamalagi tayo palagi. Tiyakin natin na tayo ay tunay na liwanag. Sa atin po ang turo, sa atin po ang katuruan, sa tinatawag na mga Illuminatus sa salitang Latin, na ang wikang Latin na sinasabi ang mga liwanag. Kaya't iminumulat sa atin mula sa mata ng kalooban, na itinuturo muli sa atin na ang lahat ng kalayaan natin ay ating maisasagawa na ayon nga sa kasulatan o kautusan, at muli na mula sa kautusan na siyang itinuturo sa atin, na huwag ninyong lilimutin. Alalahanin po ang araw ng pagsamba. Na ang pagsamba ay lagi ka pong maglilingkod, dadalangin. Na huwag po ninyong sasambahin ang mga Diyos-Diyosan. Lalong-lalo na ang Diyos ng Israel na siyang salot sa atin. Huwag ninyong sasambahin ang Diyos ng Israel, na tinatawag ang pangalan ni Yahuwah. Siya po'y nabulok. Bulok ang diwa, bulok ang spirito, naglilingkod sa dyablo. Ang sambahin ninyo ay ang sa liwanag, yung na umiibig ng lubos sa liwanag, na siyang tumutulong sa mga anak ng liwanag o mga ilaw. Yun lamang po ang inyong iibigin at sasambahin. Kapag kayo magpapasalamat, pasasalamatan niyo palagi. Salamat po kay Hepseba, na siyang tagapagturo ng liwanag sa amin. Sa ngalan niya ng mga liwanag, ay samahan nawa kami palagi. Ang aming dalangin ay upang huwag kaming malilo ng sino mang mga Diyos-Diyosan, ay aming nga pong natanggap na
na buong karunungan na isang aming tinanggap sa pamamagitan ng Espiritu ng Liwanag. Ganun po ang pagdalangin, mga kapatid. Maraming ligaw, nanliligaw o mga nanligaw na Diyos sa atin. Naligaw ang ating mga puso. Magbuhat sa aklat ni Jeremias na lahat ng mga kautusan doon ay pawang kasilungat, ay pawang kasinungalingan, ay lumilihis, na nililihisan ng tunay na katapatan ng pananampalataya, na sila hindi tapat. Walang katotohanan sa kanilang mga puso, kundi pawang kasinungalingan lamang. Kapag sila ay nagtuturo sa atin, magpakita man sa pamamagitan niya ng matang ibinigay sa atin, na kung saan makikita mo, ang Diyos din ay nagpapakita, katulad nila Moises at mga ibang propeta. Kung sakali man magpakilala silang bilang Diyos, ay huwag ninyong sasambahin. Mag-iingat kayo, sapagkat gayon din naman ang Satanas o ang Lucifer, mga nagpapanggap na mga ilaw. Sila hindi po kapatid. Sila po ay mga nag-aanyo lamang. Kaya ang tunay na Diyos po ay malalaman ninyo. Sila ay hindi po naninilo. Sila po ay nagbibigay ng tunay na daan na upang doon lang lamang tayo paroroon. Magtungo po tayo doon po sa tunay na itinuturo ng aming pangangaral sa inyo. Sapagkat ang dating daan ay mga daan ng kasamaan na ayon sa aklat ni Ezekiel. Huwag ninyong dadaluhan o pagtutunguhan o tumungo sa bayan na yaon, sapagkat yun ay tinakwil. Sila pa'y mapagsamba sa mga demonyo at dyablo. Huwag ninyong gagalangin ang Yahuwah na Diyos, yung YHWH o yung the Tetragrammaton, sapagkat lahat ng mga Diyos na yaon ay mga nabulok na, mga nagpakaliko ng puso. Hindi sila tulad sa atin. Hindi sila sa atin, mga kapatid. Sila po ay nanliligaw na upang mga dilim ang ating mga puso, na upang kayo pasambahin sa mga tsakal. Ang tsakal po ay tinatawag na dragon sa wikang English. Na mga bagay na gayon ay huwag niyong sasambahin. Lahat ng bagay na yan ay nahahayag sa pamamagitan din naman ng pag-aaral ng karunungan. Sapagkat ang karunungan ngayon nabubuhos dito sa bayan. Ang bayan ng karunungan, sa makatuwid baga, na ang Espiritu ay nagtuturo sa bawat isa na upang ang kaunawaan ay dumating. Lalo na't maraming mga guro, mga nagpapakilalang sila'y sa liwanag, datapwat makapatay ang pananampalataya. Pinatay sila sa pamamagitan ng kadiliman. Sila po ay nangag-aliw sa kadiliman, hindi tunay na kapatid. Huwag ninyong sasambay ng sino man na nagtuturo na ukol sa mga liwanag. Sila'y pawang bulaan, hindi mga kapatid, mga walang turing. Huwag kayong malilo ng ninuman. Maging ang mga babae ay huwag magpupuno sa loob ng bayan. Ipinagbabawal namin, lalong-lalo na sa panong ito, ay ayaw namin na mamuno ang mga babae ni magsalita. Pinagbabawal namin ang hindi hinahayaan o hindi pinapayagan ang lahat ng mga sinumang ang ibang manguna sa bayan na ito ay pinagbabawal namin sa pangalan ni Hephzibah. Kaya't sa awat tulong po ng Diyos, alang-alang po sa atas ng pananampalataya, tayo po ay lagi po natin ipaglaban ang pagiging tapat na mga kapatid o tapat na kasama. Na ang ministeryong ito ay huwag ninyong hahayaang maagaw ng sino man. Sila ay hindi po sa atin ipinagkaloob lamang sa bayan ng liwanag. Ano pat, tayo po ay tinuruan na magpakatibay, magpakatapang na upang tayo maging magiting pagdating sa ating pananampalataya, na upang pagningasin nawa ang aral sa ating mga puso. Huwag na huwag nating ituturo o ibibigay ang mga bagay na ito sa kadiliman, manatili lamang sa mga anak ng liwanag. Kapag ikay anak ng liwanag, ipaglalaban mo
Huwag ka magpapatalo kahit kanino man. Magpakatibay ka palagi. Sapagkat ayaw ng mga liwanag ang kabulaanan. Ang mga hindi tapat, yung mga nagpapakalikulang landas, ay huwag ninyong sasambahin, niibigin o galangin ang mga gayong bagay. Lalong-lalo na ang mga nagpapanggap na Diyos-Diyosan o yung mga Diyos na kung kanilang pagwikaan kami ang Diyos, kami ang inyong sambahin. Hindi marapat yon mga kapatid. Kayo'y magpakapantas ayon sa salita ng Panginoon. Sapagkat itinatalastas namin sa lahat na hindi lahat ay sinugo na upang magturo ng buong katapatan. Na maging tapat at totoo, na gayon nga ang ating tinanggap, na upang tayo'y palaging dumalo, marapat lamang na malaman natin ang aral, ang tunay na aral na siyang marapat nating tunguan sa pangkatuwid baga sa bayan ng katwiran. Naroon ang buong karunungan na siyang ibinigay sa atin. Tinaglay natin ang bagay na ito, na tayo po'y huwag pong iibig sa salapi. Huwag nating ipagpalit ang sinuman na ang salapi na huwag kang dadalo na ipinanunukso ng sinuman. Halimbawa sila mga mayayaman sa kadiliman na nakikita ang bayan ay masikap sa gawain, lalong-lalo sa paggawa ng kabutihan, na tumutuwang, na naaawa sa mga dukha, nagbibigay ng limos sa kahit kanino man, ay huwag nating hayaan o huwag nating ipagpalit ang ating bayan sa pamamagitan ng ginto o pilak. Kaya tayo ay magpakatibay palagi. Huwag niyong sasambahin yung tinatawag na Baphomet. Ililigaw lamang kayo noon. Huwag niyong luluhuran sila. Bagkus inyong labanan sila ng masikap. Ipaglaban mo ang iyong mga natutunan sa amin. Gayon po ang turo, matalas at matulis, tumutusok sa kaloob-looban, na upang mapahalanan ng lahat, na upang buwag silang maliko. Sapagkat ang aral niya ay ukol sa karunungan na siyang ibinigay sa atin, na tayo pa'y mga pantas sa salita, na sana'y huwag nating lilimutin. Itipon palagi natin sa ating mga puso na tayo po'y hindi maiisa ng sinuman. Ang pagtuturo po ay may nakalakip na nakagitingan sa ating mga puso. Ang pagtuturo ay hindi lamang kaamuhan, na kung minsan kinakailangan maging mabagsik ka, na mayroong pagtataas ng pananalita, na upang kanilang maunawaan ng lubos o maintindihan. Kaya ang bagay na ito mga kapatid, ang pag-iimbot o pangunguha ng hindi sa kanya ay wag nawang mataglay. Lalo na sa mga bagay na maabulihan ay huwag kayong magnanakaw, mag-iingat kayong mga kapatid. Tandaan na may 3 saksi o higit pa ay kayong maaalis. Kaya kung may mga ganyang sumbong, huwag niyong nilumutin. Tawagin na matatanda na may bilang na 3 o higit pa, laban doon sa mga nag-iimbot o mga nagnanakaw o mga nananamparantala o mga tinatawag na mapagsamantala, ay huwag po natin silang hahayaan na mapagsamantala ng ating pong mga bagay na ari-arian, tulad ng mga salapi, lupa, at maging mga bahay na upang sila ating bigyan, ay huwag ninyo pong hayaan ang mga bagay na yaon. Pinagbabawal po sa bayan na kayo manghihingi na walang pahintulot. Maging maingat po mga kapatid. Aking nga pong muling ipinapaalala na yung Eli Soriano po ay hindi po kapatid yon sa bayan ng Diyos. Huwag niyo pong papakinggan sila, maging ang Daniel Rason. Muli, ipinapaunawa ko sa lahat ng bayan at sa lahat ng dako na hindi sila kasama sa mga piging o mga tunay na pagdadalo na upang tayo magkatipon sa isang tunay na kapatiran ng liwanag. Sila pa'y sumasamba sa Baphomet. Sila pa'y sumasamba kay Satanas. Sila pa'y umiibig kay Lucifer. Mga hayop kayo! Hindi kayo maaari magmana
magmana ng sangkalangitan. Huwag nawang tanggapin ang mga taong ito. Isang malaking kahihiyan na sila-sila ay gumagawa ng kasamaan. Mga ginagawang patutot ang mga kapatid. Pinagbabawal po sa bayan. Huwag ninyong iibigin ang mga ganitong tao. Hindi sila kapatid. Kinasusuklaman ko po ang lahat ng mga ito. Malayo nawa. Pinapaalis ko kayo. Wala kayong karapatan. Ako po si F. Sheba na nagtuturo sa inyo. Maging yung Rodel ay huwag yung didinggin. Sampalin ninyo ng katwiran. Pagsalitain ninyo o pagwikain ninyo na masasama sila. Sila pa'y naglilingkod sa kadiliman na ang tinatawag sa wikang Ingles na ang gang stalking ay sila pa'y kasangkot doon. At sa mga tinatawag na mga sabwatan ay hindi marapat po yun na upang sila maligtas. Karamay nila ang kadiliman o yung mga tinatawag na mga satanista. Kaya kayo magsisi kayo hanggat hindi pa nahuli ang lahat. Kaya't kayo damay-damay, nagtutungo pa namin sa impyerno, nangaagaw pa. Yan ang sinasabi namin, na isang paghatol ay pinag-iibang aral. Nakakayang bagay, isang malaking katarantaduhan niya mula sa wikang Espanyol. Ang mga ganitong bagay ay hindi katanggap-tanggap. Isang bagay na kinasusuklaman namin na lahat kayo, maging ang Kristo, ay totoong unang halay mula sa pasimula. Hinalay niya ang kanyang sariling ina. Huwag ninyong sasambahin ng Kristo. Kikinakaya ko ang Jesus. Kaya hindi namin sinasamba na bali ang tungkod mula sa aklat ni Zacarias. Huwag ka maghahari-harian sa amin. Hindi ka maaari magturo kailanman. Huwag ka na maghari. Napatid na ang iyong kaharian. Ang iyong kapamahalan ay wala na. Naparam na tulad sa mga bagay na nanawawala sa sanglibutan, ay gayon din naman ang iyong kapangyarihan. Pinatitigil na kita. Ako ang Hepseba na nagtuturo sa inyong lahat. Ingatan ninyo ang inyong puso na huwag kayong maligaw ng sinuman. Kaya't ang kapangyarihan po mga kapatid ay kasama rin naman. Now, kasama sa mga bagay na tinatawag na kalayawan ay sila kabilang din doon. Kapangyarihan na tungkol sa mga sinasakop, maging sa espiritu, ay may mga bagay na nagiging kalayawan din. Katulad ng mga salapi, na katulad ng mga bagay na may kinalaman sa karumihan ay nakakapasok sa loob. Nagiging bahay aliwan sa halip na bahay sambahan. Isang kayayang bagay na huwag ninyong tatangkilikin na naitatanyag ang sa kadiliman at ang ang sa liwanag ay naitatakwil. Pawang kabaliktaran po ang mga bagay na gayon na yon. Kaya sana sa awat tulong ng Panginoon ay kayo magpakatatag. Huwag ninyong tatangkilikin ang dating daan sapagkat lahat ng mga kasalanan ay naroon. Katulad din sa Iglesia Katolika na itong bayang ito ay punong-puno ng idolatria na kayo pinasasamba sa mga Diyos-Diyosan na hindi itinuturo ang tunay na katuruan. Bawal po ang mga Diyos-Diyosan o idolatria na sinasamba, na ginagalang, pinaglilingkuran o kung anong bagay pa ang iyong pinaggagawa ay yung po ipinagbabawal po alang-alang po sa aral na itinuturo namin sa inyo na kayo maglilingkod lamang doon sa tunay na Diyos. Ang Diyos po ay pawang sa Espiritu. Sa Espiritu at katotohanan lamang na doon kayo sasamba na ikay maglilingkod, iibigin mo ang iyong kapwa na upang na iyong iibigan ang iyong kapwa na ikay maglilingkod alang-alang sa atas ng aral na iyong iingatan at iyong iingatan palagi ang aral na siya nagbibigay sa atin ng landas no, upang ating maisagawa ang lahat na kinakailangan natin maging kasanayan sa makatuwid baga ng kabanalan. Ang pag-ibig po ay iniibig ang aral, iniingatan palagi. Kaya
kung ikay sumusunod o tumutupad, ay hindi mo lalabagin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang lahat ng karumihan ay malayo nawa sa iyong puso. Katulad ng bagay na ito, na ang mga bahay-aliwan o yung mga bagay na may kinalaman sa patutot, na sila magtutungo doon upang mag-aliw, na ubusin nila ang kanilang mga oras, na upang sila ay magsalaman, na upang sila ay mangalunya, ay ipinagbabawal po palagi. Mag-ingat kayo mga kapatid. Huwag kayong magtutungo sa mga bahay-aliwan. Ibigin ninyo ang inyong mga asawa, maging tapat kayo palagi, na upang ang kasamaan ay huwag tumahan sa inyo, na upang huwag kayong masumpa ng sinuman, lalong-lalo na ang Diyos na siyang nangasiwa sa inyo, na upang kayong maligtas at mailayo sa kasamaan. Ano pat, ang pag-ibig nga ay kinakailangan alalahanin. Alalahanin mo sapagkat yun ang liwanag natin, na huwag sasamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kang magpapakaliko o huwag mong sasambahin ang mga inanyuhang bagay. Huwag mo silang paglilingkuran alang-alang po sa aral, mga kapatid. Lalo na't ikay naging kasangkap na, ikay pantas na sa katwiran. Walang sino man ang makapanglilo sa iyo na upang ikay maliko. Kaya sa atin, ipinapaibig ang sambahayan. Ibigin natin ang bayan ng Diyos. Naroon ang katuruan na iyong sasambahin ng Diyos tuwing araw ng tuwing pasalamat, pagdumaran, katulad ng pagkakatipon, ay ikay dadalo, at gayon din naman ang pagsamba, na upang siya'y luhuran at paglingkuran, at inyong mapangasiwa rin, at iyo rin naman mapangasiwaan ang lahat ng mga kapatid, na upang tayo'y tumawag at makapagpalaganap sa makatuwid baga ng aral ng katwiran. Kaya ang sambahayan natin ay atin rin namang alalahanin na huwag natin silang hayaan na maging malingap tayo sa kanila. Kalingayin natin, maging ang ating mga magulang, ama't ina, gagalangin mo sila sapagkat tinuturo sa atin ng Diyos yun, na tayo natutong umibig doon sa ating sariling sambahayan. Sapagkat ang ugali nga na upang maging kasanayan ng mga bagay na kabanalan ay nagsisimula sa ating sariling sambahayan, na upang ating maging upang mapagsanayan. Kapag tayo dadalo sa loob ng bayan, ay gayon din naman ang ating pag-ibig ay mainit o lalo pa ngang nagniningas sapagkat sa espiritu nga ay lalong dakila. Datapot ang katuruan niya, ang lahat ng turo ay pawang espiritu na siyang nagtuturo sa lahat. Iibigin mo ang iyong sariling sambahayan, lalong-lalo na ang nasa loob na siyang ating bayan. Naroon ang dakilang aral, iingatan mo at iibigin mo palagi. Hindi mo ipagpapalit sapagkat naroon ang tunay na aral, mga kapatid. Ano pat, ang lahat ay inaanyayahan namin palagi. Makinig kayo sa amin lamang. Ang kapatid ay palagi mong alalahanin na sila'y akayin, palalahanan, at tayo magturuan sa isa't isa, sapagkat ang turo ay isang pampatibay sa lahat na pinagtitibay ang ating kalooban na upang tayo sumunod, na upang huwag malabag ang mga aral sa atin, lalong-lalo na mga kapusungan. Iniingatan natin, huwag natin pupusungin ang aral. Huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kang makilapid. Huwag kang kakain ng mga bagay na binigti o mga patay na laman o patay na hayop ay iyong ilulutuin. Huwag mong ikakanin yon. At mga bagay na hinandog o hinain sa pista ay huwag mong makanin. Gayon din naman ang pakikiapit sa espiritu o yung pagdalo sa ibang bayan ay pinagbabawal din yun. Isang bagay na tinatawag na pangangalan niya sa espiritu, maging tapat ka, sapagkat ang asawa ng Diyos ay ang bayan. Tayo yun, mga kapatid. Kaya sana maging tapat tayo
lalo na tinanggap natin ang aral na ito, maging maingat tayo palagi. Sana po ang mga bagay na ito ay maging ilaw sa atin na tayo maliwanagan palagi, na huwag tayo magpakaliko. Ang kalikuan, katulad ng mga paglabag. Halimbawa, si babae, nagpaiksi ng buhok. Bawal po yan, mga kapatid. Hindi nyo po iniingatan ng aral. Sapagat naroon din ang pag-iingat ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu, na upang ang lahat na mga bagay ay huwag kang mahalay, huwag kang halayin ng sinuman, malayo ka sa mga bagay ng mga kalibugan. Na mga bagay na gayon ay wag nawang mangyari. Alang-alang po sa aral natin, sapagkat iniingatan tayo ng Diyos na totoong ang Diyos nga ay nag-iingat sa atin. Na tayo po ay maging matimtiman at mahinahon. Na kahit anuman ang sabihin ng sino man, ay wala na sila doon. Sapagkat ang Diyos na nag-utos sa amin, iniibig namin ng Diyos ng buong buo. Sapagkat siya ay nagbigay ng liwanag sa amin. Ang kautusan na aming nasumpungan, aming natagpuan ang biyayang magmula sa langit. Magbuhat sa langit ay aming ang tinanggap. Ano pat, aming napagsalusaluhan na maging ang lalaki man ay huwag magpapahaba ng buhok, maging malinis, maging sa ating pamumuhay ay maging maamo tayo palagi, na upang masunod natin at makasundo ang kansino man, at upang wala tayong maging mga kaalit. Kaya ibigin natin kaya't huwag tayong magpakaliw. Iniingatan natin na huwag lalabagin o sasadyain na gibain ang aral o paibahin. Huwag nating sasadyain na gawin yun, mga kapatid. Kapusungan yun. Ikalawa, huwag maging magagalitin. Salip maging matiisin. Salip ang kalikuan o ang mga bagay na kamalian ay yung alang-alang po sa aral ay maging maparaya ka na lamang. Yung maging mapagpigil. Na yung pigilin ng iyong sarili, na upang huwag kang magalit, na upang ang kapuutan ay huwag manahan sa ating mga puso. Kinakailangan huwag tayong maging magagalitin, na upang huwag tayong maging mapaghiganti ng masama sa masama. Kaya iniingatan namin na alalahanin ng bawat isa na upang ang kalikuan ay huwag masumpungan sa atin, huwag manahan ang kamalian. Kaya huwag tayong maging magagalitin. Sa halip ay maging palakaibigan tayo, maging magiliw tayo sa lahat, lalong-lalo na sa loob ng bayan na siyang ating pinaglilingkuran. Ikatlo, huwag magtatangi ng mga tao. Huwag tayo mapang-uri. Masama po yun. Maging itim man sila o mga pangit, ay tanggapin natin. Patawad po kung minsan nakapagsalita ko ng hindi marapat, ngunit alang-alang sa katotohanan ay may tunay na pangit. May magandang lalaki, at may hindi kagandahan o tinatawag na pangit. Tanggapin natin sila kung ano sila ay ating tatanggapin. Huwag nyo na tatawagin salitang pangit, ha. Ingatan natin maging mabiyaya tayo sa salita. Na ating bibig ay ating iingatan. Huwag mo sasabihin, hoy, pangit ka. Masama po yun, ha. Kasamaan yun. Isang kasalanan nga na iyong tataglayin. Maaaring ikay kagalitan ng mga ngaral o ng mga ministro. O kung iyong inuulit-ulit, ikay ngay pansamantalang maaalis ng karapatan. Maaalis ka sa tungkulin. Sapagkat, sapagkat hindi po tayo tinuruan ng gayon. Tayo po ay mga magagalang. Tayo po ay mga ilaw nga na upang makapaglingkod sa ating kapwa, na upang paglingkuran natin ang lahat. Lalong-lalo na ang Diyos na siyang una sa lahat. Inuuna natin palagi ang Diyos, mga kapatid. Maging magalang, maging mabiyaya, na upang masumpungan natin ang tunay na biyaya na siyang
na siyang ibibigay sa atin ng Diyos na bilang ganti o gantimpala na ating tatanggapin. Kaya nga, ang wika ng San Pablo ay kanya nga sinabi, mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Kaya tayo kuminsan, alang-alang po sa biyaya, mga kapatid, na kung minsan tayo may tumatanggap tayo ng biyaya, ay marapat lamang nating gawin na ating rin ipamahagi. Na katulad ng aral ay tulad din sa biyaya na ating ibibigay din o ituturo tulad sa tinapay na ipamamahagi mo na upang mapagsalu-saluan. Tinanggap mo ang tinapay, ipamahagi mo sa iba na upang kanilang matutunan, na upang sila'y maging mabiyaya rin naman sa puso, maging mabiyaya sa kalooban, o maging sa bibig. Ang kanilang pananalita ay tulad sa mga kapatid na tunay na ilaw, na tayo ay hindi po kasama ng mga diablo at demonyo na lalabanan niyo sila sa pamamagitan ng pag-ibig. Na sila ay matutong wag mang agaw, ay wag yung tatangkilikin ang kanyang ibinibigay o panulukso na upang kayo masilo ng sinuman. Masama po yun, mga kapatid. Ayaw po namin, ipinagbabawal po ng kasulatan na ang bagay na yaon ay huwag ninyong tatangkilikin. Lahat ng mga Diyos-Diyosan, maging mga demonyo na kinikilala sa sanglibotang ito, ay inyong paalisin sa inyong mga puso. Huwag kayong palasamba sa mga masama. Bawal po yun, mga kapatid. Kaya, huwag tayong magiging magalitin o magtatagi ng mga tao. Kaya mga bagay na ito ay kinakailangan natin maalala palagi. Katulad ng tinapay nga, muli, ng tinapay na biyaya o aral na salita ay huwag tayong maging mapang-uri. Ibig sabihin, anuman sila, anuman ang lahi nila, ay yung tatanggapin sila. Ibigin mo sila sapagkat gayon ang nasasulat na ayon sa biyaya na itinuturo sa atin ng Espiritu. Ika-4, huwag maging mapusok. Marapat lamang na pawang kapayapaan lamang ang tinatangkilik natin. Ano pat? Maging mapayapa tayo sa lahat. Maging magiliw sa lahat. Na upang tayo makapaglingkod na walang kaaway. Tayo po'y maging magalang. Natatanggapin mo sila ayon sa pag-ibig na siyang tinuturo sa atin, na maging matulungin, maging maamo, na maging magiliw, na yung pagsasamahin ng mga bagay na gayon ay marapat lamang na ating maipakita na parang kabutihan lamang ang kanilang nakikita sa atin. Wala silang nakikitang anumang kasamaan o karumihan man. Kaya't marapat lamang na inyo pong pagtibayin ang inyong mga kalooban na tayo po'y lumayo sa mga bagay na kasamaan. Huwag tayong magiging magagalitin. Huwag tayong maging mapusok na upang ang pagpatay ay maalis nawa. Ang kapuotan ay huwag mataglay na mga puso ng ninuman. Masama po yun. Ipinagbabawal po sa loob ng bayan po yun. Sa bayan ng pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig nga ay naghahari na siyang ipapangasiwa ng bawat isa na tayo magturuan, na tayo magpaalalahanan, na ating iibigin sila ang buong buo, alang-alang sa aral. Kaya magpakatibay kayo palagi, maalis nawa ang mga bagay na hindi katotohanan o yung mga tinatawag na kasinungalingan sa atin. Huwag po natin tatangkiligin. Pinagbabawal po sa loob ng bayan. Ano pa? Huwag nating kikitilin ang ating sariling buhay o kakantiin, ni susugatan, ni papatayin ang ating buhay, ay huwag nating gagawin yon. Muli namin itinuturo sa lahat na huwag kang papatay. Masama po yon ayon po sa kautusan. Magbuhat pa ng pasimula ay masama po ang kitilin din, maging ang iyong buhay man. Kaya't ang mga tinatawag na kalayawan, tulad ng droga, sigarilyo, paglalasing, ang mga iba't ibang mga bagay na siyang nakakasira ng kaluluwa, katulad din naman ng pambababae o panglalaki at maging ang pagnanakaw,
na lahat ng bagay na yon ay saniri ng kamatayan. Ika'y papatayin sa hulihan. Kapag nabulok ang iyong spirito, maging ang kaluluwa ay sila magkasama, mamamatay ang iyong pananampalataya. Kaya sa pamamagitan ng iyong gawa ay wala rin kabuluhan. Pinapawalang kabuluhan sa pamamagitan ng espiritu na aral. Hindi maaaring katanggap-tanggap ang mga bagay na gayon. Hindi tatanggapin. Kaya't ika'y maliligaw. Ika'y mamamatay sa espiritu. Matitiwalag ka, kapatid. Kaya't pag-ingatan mo, itipin mo sa iyong puso na ang aral sa atin na iniingatan. Ibigin mo ang aral. Muli, ang ikalima, sila nga lima, na huwag mong lalabagin, maging maingat ka palagi, na palagi mong alalahanin na ang lahat ng aral ay maging sa pamumuhay, ay iyong isa sa buhay palagi, na upang maging ugali natin, na ugaliin natin mamalagi sa bayan ng Diyos, na siyang ang bayan ng liwanag. Kaya ang lahat ng aral na ito, na upang ikay mabuhay na mapayapa, ay sumunod ka. Tuparin mo ang utos. Ingatan mo palagi. At huwag ka magpakaligaw o magpakalikuman. Ibigin mo na sapagkat naroon ang tunay na kalayaan ng pag-ibig, na ang kalayaan ng kautusan ay ating nga maisagawa. Inuutusan tayo palagi